pinag-usapan sa Blue Ribbon Committee hearing, magkano ba more or less talaga ang na-involve na pera at nawawalang pera? Sa tanong ni Senador Bam Aquino. Ito yung sagot ni Secretary Vince Dizon ng DPWS. Pakinggan nga natin. Babalikan po ng ICI ang ang last 10 years po. So, hindi po natin last 10 years pala. Magagaman kung gaano kalaki ito. So malaki po ito. There's a possibility it might go into the trillions. May posibilidad po. May posibilidad. Kasi, alam mo naman, Secretary, may trillion person march sa Sunday. Siguro, nung una siguro nilang naisip yung trillion, makahaka-haka. But actually, through this investigation, umabot ka ng trillion itong posibleng nawala sa ating bayan. Wow. Opo, posible po. And just to put that into context, Mr. Secretary, napag-usapan namin sa hearing the other day, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me dun sa nutrition program. And in that hearing... Well, grabe ito, no? Aabot daw ng trilyon. Grabe, no? Malinaw, ha? Kasi ang sinasabi dito ni Secretary Dizon, 10 years pala. Yun daw ang utos ng Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure Fact-Finding Commission. 10 years. So ayan ha, iiyak dito yung mga DDS. May bahala kayo. Sinasabi ko naman, paulit-ulit na eh. Hindi 3 years ang dapat nating malaman. Dapat malaman din natin ang nakaraan. Ayun na nga po, kinumpirm na po ni Secretary Dizon na ang gagawing investigasyon ng ICI ay sa loob ng 10 taon. 10 years. So, pasok na pasok ang Duterte administration. May kaugnayan yan sa pag-amin ni Diskaya ng unang mga hearing pa lang na simula 2026, nakakuha na sila ng maraming, 2016 ng maraming mga proyekto sa national government. Dati kasi yung mga Diskaya, local project lang ang hawak sa Davao City. Sa Davao pa ha. May kulay na naman. Ewan ko kung bakit ang Davao ang paborito niya. At ngayon, lumalabas na lalong nagpasasa at lalong naging mayaman, naging bilyonaryo ang mga Diskaya. Isa lang yan sa malaking kontraktor dahil siyam na construction company ang hawak nila. Para bang pang nagbidding, yung siyam na company magkakalaban pero isang may-ari. Ganong kababoy ang ginawa nila sa atin. Di ba? Sa lahat ng project sa gobyerno, local and national, dapat may bidding. Yung pinakamaba ang offer, yun ang mananalo. Ay ito pala naglaban-laban sa mga bidding eh. Halos company under Diskaya. Mula pa ng 2016. Wow. Siguro pati ng local sa Davao, ganun din. Kaya nga tinanong doon sa hearing, Diskaya, bakit sinabi mo 2022 lang? Ang sinasabi mo tungkol sa mga naging problema dito sa flood control project. Sabi niya kasi sinundan lang niya yung sinabi ni Pangulong Marcos na simula doon sa kanyang administration. Doon talaga siya nagsimula. Pero ito na pala ang bago. 10 years. So, pag 10 years, sabay lumampas pa doon sa Duterte. Kasi yung Duterte, 6 years, yung Marcos administration, nakakatatlong taon, 9 years pa lang yan. Ay kung 10 years, meron pang another 1 year pa doon sa, nakaraan pa, Aquino, pero patay na Aquino, paano ba didepensa ang kanyang sarili? So, ayan po ang lumalabas ngayon. 10 taon, pasok na pasok. Lalong manggigigil ang mga Duterte at Duterte supporters. Pero wala tayong magagawa. Marami nagsasabi, malinis tayo yung mga Duterte. Sabi lang nila yun. Kung madiscover dito itong anomalyang ito, paano magiging malinis? Pagka nangyari yan at yan ang gagawin, kasama palang huhukayin ng ICI ang 51 billion ni Pulong Duterte sa unang distrito ng Davao na unfinished business until now dahil hindi may paliwanag kung ano talaga. Wow! So, tamang-tama, sabi ni Senador Aquino, merong trillion rally, di ba? Para bang ang ibig sabihin ng gagawing rally sa Sunday, ang topic dito ay trillion scam. Trilyong pera ng mamamayang Pilipino ang nawala. Kaya talagang nakakagalit po talaga. Nakakahiya sa buong mundo. Trilyon ang aabutin. Aabot talaga ng trilyon yan. 10 taon.
Kaya naman pala yung mga kontraktor kung bumili ng mga kotse, bumili ng mga kondo, kung magpatayo ng mga opisina nila, masyadong high-tech, masyadong sosyal, ay pera ng bayan ito. Mabait pa nga tayo dahil pinagraralihan lang. Pero sana hanggang doon lang. Itong malaking rallying gagawin this coming Sunday, ngayong September 21. Diyan po sa People Power Monument sa EDSA yan. Yung rally dun sa EDSA, yan po yung lehitimo na mga isyo. Labanan ang graft and corruption. Walang politika, walang isyo ng destabilization against Marcos. Wala yon. Yung ibang grupo na nagrarally ay destabilization naman ang galaw. Huwag natin samahan yon. Ang samahan natin ay yung naghahanap ng katarungan. Naghahanap ng nawawalang pera. Hindi lang pala bilyon ito, trilyon. Ayaw aminin ni Secretary Dizon na maamabot ng trilyon. Pero sabi niya, posibleng umabot kasi 10 taon. Ay malamang, hindi lang 1 trilyon yan. Grabe, no? Ang daming textbook nun, Ang daming pagkain nun, ang daming medicine nun. Nung panahon ng nakarang administration, may pandemic tayo. Tapos ganyang kalaking pera. Di ba nung panahon ng pandemic, bilyon-bilyon ang inutang natin? Tayo ang collateral sa pangungutang ni Duterte ng mga panahon yun kasi walang income. May income na napakaliit kasi nga sarado ang mga opisina. 2019, 2020, 2019 nag-umpisa 2020, 2021. Yun ang pinakamatindi. Yung 2020 at 2021, yung 2022 nakaka-recover na. Pero yung 20 at 2021, doon wala talagang income. Bagsak na bagsak ang ekonomiya ng mundo, kasama tayo. Pagkatapos bilyon-bilyon, trilyon pala ang posibleng nanakaw ng mga magnanakaw sa pera ng bayan. Suktulan ang kanilang ginawa, kasamaan. Maraming Pilipino walang pagkain, walang medicine. Maraming Pilipino walang bahay. Maraming Pilipinong hirap talaga. Umaasa sa ayuda. Kung ayuda, napunta yung trilyon, maraming gumandang buhay. Kung nabili ng mga textbook, laptop, gamit sa eskwela, school supply, school classroom, school building, maganda sana. Food security program, malaking tulong ang trilyon. Kaya tama lang yung trilyon rally. Ibig sabihin, ang topic ay trilyong perang nawawala, ninakaw. Ang siya topic dito sa malaking rally na sasamahan ng matitinong Pilipino. Sasamahan ng mga may prinsipyong Pilipino. Ipopromote ka pa yan kasi karapatan yan. Sabi ng Pangulo, sige magsalita kayo. Sabi ng Pangulo, legal yung rally. Walang problema dyan. Babantayan lang kayo ng mga otoridad. Huwag lang lalabag sa batas. Pinapayagan ni Pangulong Marcos yung mga rally. At hinihikayat pa nga niya, tulungan siya sa labang ito dahil hindi pwedeng ang Pangulo lang dito sa trilyong anomalya sa Pilipinas. Nakakagalit, nakakasuklam, karumal-dumal ang ginawa nila sa pera ng mamamayang Pilipinong walang awang tayo, walang awa na tayo ay inabuso ng mga kawatan.